mapagpala at makasaysayang araw sa inyong lahat. Noong nakarang linggo ay ating tinalakay ang nasyonalismo sa Timog Asya. Atin din pong nakilala ang ilang mga nasyonalistang lider nang nagsulong ng nasyonalismo sa kanilang bansa. Para sa linggong ito, ating tatalakayin naman ang nasyonalismo sa Kanlurang Asya. Sa loob ng mahabang panahon mula 1453 hanggang 1918, ang makapangyarihang Imperyong Ottoman ang namahala sa malaking bahagi ng Kanlurang Asya. Sa kasagsagan ng pananakop ng mga Europeo sa ibang rehiyon sa Asya, nagsilbing tanggulan ng Kanlurang Asya ang Imperyong Ottoman at matagumpay nitong nalimitahan ang epekto ng kolonyalismong Europeo. Kaiba sa naging karanasan ng ilang rehiyon sa Asya. Ang pag-usbong ng nasyonalismo sa Kanlurang Asya, partikular na halimbawa sa karanasan ng mga Turko, ang pangunahing pagnanais na mapalawak ang sariling kakayahan ay sumentro sa pagbubuwag sa Imperyong Ottoman at paglayo sa nakitang makalumang paraan ng pamumuhay bunsod ng relihiyon at tradisyon. Para sa mga Turko, ang pagtatag ng sariling bayan at paghiwalay sa Imperyong Ottoman ang pangunahing kaganapan. Malaki ang naging ambag ni Mustafa Kemal Ataturk sa pagsasakatuparan ng hangarin na magkaroon ng Malayang Turkey. Malaking papel ang ginampanan ng Young Turks Movement sa pag-asam ng isang Malayang Turkey. Ito ay tinatag noong 1906 at ito ay binubuo ng mga kabataang kadete na naglalayong magkaroon ng pagbabago partikular sa sistema ng pamahalaan. Nagkaroon din ng malaking impluwensya ang kilusang ito dahil kay Mustafa Kemal na tinaguriang ama ng Turkey. Si Mustafa Kemal ay ipinanganak noong 1881 sa Salonika. Mula pa man sa pagkabata, kinakitaan na ng angking talino si Mustafa Kemal. Sa kanyang paglaki, pumasok at nag-aral siya sa isang military academy kung saan una niyang nakasalamuha ang mga kasapi ng Young Turks Movement. Noong 1915, lalong sumikat ang pangalan ni Mustafa Kemal matapos niyang matagumpay na maharang ang pwersa ng mga French at British sa mga labanan sa Dardanelles. Sa kabila ng matagumpay na ito, hindi napigilan ang tuluyang pagkagapi ng Imperyong Ottoman. Sa pagtatapos ng digmaan noong 1918, tuluyang natalo ang imperyo at nagsimula ang panghihimasok ng ibang bansang Europeo. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nagsimula ang mas pinaigting na kampanya para sa paglalayag ng Turkey. Noong 1920, napulong ni Mustafa Kemal ang Great Turkish National Assembly sa Ankara. Idineklara ng Pangulo si Mustafa Kemal. Matapos ito, tuluyang nagdeklara ng kalayaan ang Turkey mula sa Imperyong Ottoman na nakasentro pa rin sa Istanbul. Kinilala ng Soviet Union ang kalayaan ng Turkey at nagsimula na ang kampanya upang makilala rin ito sa iba pang bansa. Matapos ito, taong 1922 ay muling nagpulong ang Great National Assembly kung saan napagpasyahan ang pagbubuwag sa Imperyong Ottoman. Matapos ito, naging ganap na ang pagbagtas ng Turkey tungo sa pagiging nagsasariling bansa. Noong 1932, formal na naging kasapi ang Turkey ng League of Nations. Unti-unti na ring lumaya ang iba pang teritoryo mula sa Imperyong Ottoman. Ang Lebanon ay humiwalay sa Syria at naging isang republika noong 1926, bagamat nanatiling mandato ng France. Ang Iraq na napasailalim sa kapangyarihan ng Great Britain bilang protektado ay naging isang monarkiya noong 1932. Samantala, matapos namang dumanas ng Holocaust sa Europe, ang mga Jew at Israelite ay nakabalik sa Israel at nagtatag ng Republika ng Israel noong 1948. Noong 1923, itinatag ni Mustafa Kemal ang Republic of Turkey.
ang kauna-unahang republika sa Kanlurang Asya. Bilang Pangulo ng bansa, mabilis siyang nagpatupad ng kanyang mga reforma upang matamo ang layuning mabago ang Turkey patungo sa isang modernong bansa. Ang Kemalism o anim na palaso o sa Ingles, Six Arrows, ang bumuo ng anim na katangian ng Republika ng Turkey. Una, itinatag ni Kemal ang isang republikang sekular, isang uri ng pamahalang hindi nakaugnay sa relihiyon. Pinaghiwalay niya ang batas ng Islam at batas ng bansa. Pangalawa, inalis niya ang mga hukumang panrelihiyon at nagtatag ng panibagong sistemang legal na nakabatay sa batas ng Europa. Pangatlo, ipinagkaloob din niya ang karapatang makiisa sa halalan at humawak ng pwestong pampubliko ang mga kababaihan. Pang-apat, ipinatupad niya ang edukasyong kanluranin sa bansa. Pang-lima, inilunsad niya ang ilang programang industrial upang mapaunlad ang Turkey bilang industrialisadong bansa. Pang-anim, itinilaga rin niya ang pagbabago sa pananamit ng mga Turko. Ipinag-utos niya ang pagsusuot ng damit ng kanluranin na Amerikana at ipinagbabawal din niya ang pagsusuot ng fez. Ito ay isang pelos na pulang sombrerong tradisyonal na bahagi ng damit ng mga Turko. Si Kemal ay namatay noong 1938. Bunga ng kanyang maayos na pamumuno at impluwensya, ang mga Turko ay nagkaroon ng sarili nilang pagkakakilanlan. Dahil dito, siya ay kinilala ng mga Turko bilang Ataturk o ama ng mga Turko. Sa makatuwid, ang nasyonalismong nabuo sa Kanlurang Asya ay hindi nag-ugat sa pagtutol ng mga Asyano sa kapangyarihan ng mga kanluranin. Bagkus, ito ay bunga ng kanilang paghahangad na wakasan ang kapangyarihan ng Ottoman at pagnanais na magpatupad ng mga reforma sa sariling sistemang pampamahalaan, pang-ekonomiya at pangkultura. Sa kabuuan, mas ninais ng mga mamamayan ng Kanlurang Asya na mamuhay sa ilalim ng nagsasariling bansa. Yan lamang para sa araw na ito. Sa susunod nating pagkikita, ating tatalakayin ang nasyonalismo sa Silangang Asya. Muli, ako si Binibining Ugardo, ang inyong butihing guro sa Araling Asyano. Paalam!